Isang malakas na kulog ang sumabay sa tili ni Edna. Ah! Napaluhod siya sa basang semento. Parang binibiyak ang kanyang balakang sa sakit. Sa gitna ng rumaragas ang ulan at hangin, naramdaman niya ang mainit na likidong dumaloy sa kanyang mga hita. Pumutok na ang panubigan niya, pero wala siya sa ospital. Nasa gilid lang siya ng madilim na kalsada, nag-iisa, at walang payong na sumasalag sa galit ng bagyo. Nanginginig ang buong katawan niya, hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa takot na baka ito na ang huli. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang malaking tiyan. Kapit ka lang anak, parang awa mo na, huwag ka munang lumabas. Bulong niya habang humahalo ang luha niya sa patak ng ulan. Kailangan niyang tumayo, kailangan niyang mabuhay para sa batang ito. Ito na lang ang natitira sa kanya. Ito na lang ang tanging alaala ng lalaking minahal niya ng higit sa kanyang sarili. Ang lalaking pilit niyang tinalikuran para sa kapakanan nito. Pinilit ni Edna na ihakbang ang kanyang mga paa na parang gawa sa tingga. Ang bawat hakbang ay parang paghatak sa kanya ng lupa pababa. Wala nang dumadaang jeep or taxi. Walang tao sa kalsada dahil sa lakas ng bagyo. Sa di kalayuan, nakita niya ang nag-iisang ilaw na nananatiling maliwanag sa gitna ng dilim. Isang malaking neon sign na kulay asul, St. Raphael Medical Center. Napahinto siya at napahawak sa dibdib. Bumilis ang tibok ng puso niya. Mas mabilis pa sa kabog ng dibdib ng sanggol sa sinapupunan niya. Alam niya kung kanino ang ospital na ito. Ito ang kaharian ng pamilyang nagtaboy sa kanya. Ito ang lugar na ipinangako niya sa sarili na hinding-hindi na niya babalikan kahit kailan. Pero muling sumumpong ang matinding sakit sa kanyang tiyan. Napasigaw siya ulit, mas malakas ngayon, halos mapaos na ang boses niya. Wala na siyang pagpipilian, nilamon na ng pride niya ang takot. Patawarin mo ako, hikbi niya sa hangin. Para ito sa anak natin. Buong lakas niyang hinila ang sarili patawid sa kalsada. Basang-basa ang kanyang lumang bestida, nakadikit ito sa kanyang balat na namumutla na sa lamig. Ang tsinelas niya ay halos mapigtas na sa putik. Nang makarating siya sa gate ng emergency room, hindi na kinaya ng tuhod niya. Bumagsak siya. Ang huli niyang narinig ay ang tunog ng kanyang katawan na tumama sa semento at ang sigaw ng gwardya. Tulong! May buntis dito! Emergency! Nagdilim ang paningin ni Edna, pero naririnig pa rin niya ang kaguluhan sa paligid. Naramdaman niya ang pagbuhat sa kanya ng mga braso. Isinakay siya sa stretcher. Mabilis ang takbo ng mga gulong. Maingay. Vitals are dropping. She's losing consciousness. Sigaw ng isang boses na hindi niya kilala. Idinilat niya ng bahagya ang kanyang mga mata. Puro malabong ilaw lang ang nakikita niya. Masakit ang ilaw. Nakakasilaw. At sa gitna ng nakakasilaw na liwanag, may isang anino na lumapit. Isang lalaking naka-white coat. Matangkad. Ang tindig. Kilalang kilala niya ang tindig na yon. Huminto ang lalaki sa tabi ng stretcher niya. Naramdaman ni Edna ang pagtigil ng mundo. Nawala ang ingay ng bagyo sa labas. Nawala ang sigawan ng mga nurse. Kinuha ng doktor ang chart na nakapatong sa tiyan niya. Nakita ni Edna ang pagkunot ng noo nito. Nakita niya ang dahan-dahang pag-angat ng tingin ng lalaki mula sa papel patungo sa mukha niya. Kahit nanlalabo ang paningin, nakita niya ang pamilyar na mga mata. Mga matang dati tumitingin sa kanya ng may pagmamahal, pero ngayon ay puno ng gulat at sakit. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang sabihing, tumakbo ka na, layuan mo ako. Pero ang lumabas lang sa nanghihina niyang bibig ay isang pangalan. Samuel. Binitawan ni Samuel ang chart. Nanlaki ang mga mata niya habang nakatitig sa babaeng duguan at basang-basa sa ulan. Ang babaeng ilang taon niyang hinanap at kinamuhian ng sabay. Edna, bulong ni Samuel na parang nakakita ng multo. At sa sandaling iyon, tuluyan ng nilamon ng dilim si Edna.
Para kay Samuel, biglang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Nakatayo siya sa gitna ng magulo at maingay na emergency room, pero wala siyang naririnig kundi ang sarili niyang paghinga. Nakatitig lang siya sa babaeng nakahiga sa stretcher. Ang babaeng nakapikit, basang-basa ng ulan, at putlang-putla na parang bangkay, Edna. Ang pangalang pilit niyang kinalimutan sa loob ng mahabang panahon. Ang pangalang nagdulot sa kanya ng matinding sakit at galit. Bakit siya nandito? At bakit? Bumaba ang tingin ni Samuel sa tiyan ni Edna. Malaki ito. Buntis siya. Parang sinuntok ang dibdib ni Samuel. May kung anong mapait na umakyat sa lalamunan niya. Buntis si Edna. May asawa na ba siya? Masaya na ba siya sa iba habang siya ay miserable pa rin sa loob ng maraming taon? Doc Sam! Doc! Bumabagsak ang BP ng pasyente. Sigaw ng head nurse na nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Nagising ang diwa ni Samuel. Doktor siya. Bago ang galit, bago ang sakit ng nakaraan, may buhay na nakasalalay sa mga kamay niya. Hahawakan na sana niya ang pulso ni Edna nang may humigit sa braso niya. Mahigpit. Samuel, anong ginagawa mo? Lumingon siya. Si Nancy. Naka-business suit pa ito, kakatapos lang makipag-meeting sa board of directors kasama ang mama niya. Nakataas ang kilay ni Nancy at nang makita niya kung sino ang pasyente, biglang dumaan ang kilabot at pandidiri sa mukha nito. Oh my God! Bulalas ni Nancy, hindi makapaniwala. Siya? Ang babaeng yan? Bakit nandito yan? Tumingin si Nancy sa mga nurse na naghihintay ng utos. Nurse, bakit niyo pinapasok ang mga walang pambayad dito? Matalim na tanong ni Nancy. Alam niyo ang policy, kapag walang down payment at hindi emergency, ilipat sa public hospital. Tatawag ako ng ambulansya. Get her out of here. Kumilos ang mga nurse. Takot na suwayin ang future wife ng may-ari ng ospital. Hahawakan na sana nila ang stretcher para itulak palabas. Walang gagalaw. Umalingaw-ngaw ang boses ni Samuel. Sa buong air, natigil ang lahat. Maging si Nancy ay napaatras sa lakas ng sigaw niya. Humarap si Samuel kay Nancy. Nanginginig ang mga kamay sa galit. Pasyente siya, Nancy. Critical ang lagay niya. Mamamatay siya. At ang bata, kapag inilipat pa natin siya sa bagyong ito. So? Ganting sagot ni Nancy, nanlilisik ang mga mata. That's not our problem anymore, Samuel. She left you, remember? Niloko ka niya. At ngayon, gagamitin mo ang pera ng pamilya mo para iligtas siya at ang anak niya sa ibang lalaki? Natigilan si Samuel. Ang anak sa ibang lalaki. Ang mga salitang yon ay parang punyal. Biglang tumunog ng mabilis ang cardiac monitor. Tet, 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 tet. Doc, fetal distress. Humihina ang heartbeat ng baby. Sigaw ng nurse. Kailangan na siyang operahan ngayon din. Tinignan ni Samuel si Edna. Nakita niya ang pagtulo ng dugo mula sa hita nito. Nakita niya ang mukha ng babaeng minahal niya. At mahal pa rin niya. Kahit gaano pa kasakit. Wala siyang pakialam kung kanino ang batang iyon. Hindi niya kayang manood habang namamatay ang mag-ina. Tinabig ni Samuel si Nancy. Ihanda ang operating room 1. Ako ang mag-oopera. Ngayon na. Utos niya. Samuel, kapag ginawa mo yan, isusumbong kita kay Tita Elena. Banta ni Nancy habang hinahabol siya ng tingin. Hindi lumingon si Samuel. Tumakbo siya. Kasabay ng stretcher papunta sa elevator. Habang inihahanda ng mga nurse si Edna para sa anesthesia, napansin ni Samuel ang isang lumang plastic envelope na mahigpit na yakap-yakap ni Edna kanina, na ngayon ay inilapag ng nurse sa side table. Dahil sa adrenaline at kuryosidad, dinampot ito ni Samuel habang nag-a-scrub ng kamay. Nalaglag mula sa envelope ang isang lumang ultrasound result. Gusot-gusot na ito at medyo nabasa ng ulan. Pero nababasa pa rin ang nakasulat. Binasa ni Samuel ang petsa sa papel. Nanlamig ang buong katawan niya. Mas malamig pa kaysa sa aircon ng operating room. Ang petsa ng ultrasound. Ang estimated date of conception.
Bumalik ang isip niya sa huling gabi na magkasama sila ni Edna. Ang gabing iyon bago ito biglang nawala. Ang petsa ay tugmang-tugma. Walang labis, walang kulang. Napatingin si Samuel sa tiyan ni Edna na bubuksan na niya ilang sandali mula ngayon. Nanghina ang tuhod niya at napahawak siya sa sink. Ang batang nasa loob, ang batang muntik ng ipagtabuyan ni Nancy. Hindi ito sa ibang lalaki. Anak ko ito. Parang binuhusan ng yelo si Samuel. Nanginginig ang kanyang mga kamay na hawak ang gusot na papel. Ang batang muntik ng ipagtabuyan ni Nancy sa gitna ng bagyo ay sarili niyang anak. Ang dugo at laman niya. Bakit? Bakit itinago ito ni Edna? Bakit siya umalis at nagtago kung nagbubuntis siya ng anak nila? Akala ba niya ay pera lang ang habol nito? Napakaraming tanong ang gumugulo sa isip niya. Halos sumabog ang dibdib niya sa halo-halong emosyon, sisi, galit sa sarili, at isang matinding takot na baka huli na ang lahat. Naputol ang kanyang pag-iisip nang bumukas ng padabog ang pinto ng scrub room. Doc Sam, bumababa na ang oxygen level ng pasyente. The baby's heart rate is critical. We need to start now or we lose them both. Sigaw ng anesthesiologist na bakas na ang panik sa boses. Huminga ng malalim si Samuel. Parang hinihigop niya ang lahat ng lakas na meron siya sa mundo. Pinahid niya ang luhang namuo sa gilid ng kanyang mata gamit ang likod ng kanyang palad. Tinupi niya ang ultrasound result at maingat na ibinulsa sa loob ng kanyang scrub suit, malapit sa kanyang puso. Ito ang magiging agimat niya ngayong gabi. Isinuot niya ang kanyang surgical mask. Sa likod ng maskara, nagbago ang kanyang mukha. Wala na ang pagdududa ng isang ex-husband. Wala na ang takot sa sasabihin ng ina niya o ni Nancy. Ang natitira na lang ay ang determinasyon ng isang ama. Pumasok siya sa operating room. Ang lamig ng hangin ay tumatagos sa buto. Nakita niya si Edna sa mesa, walang malay, habang ang mga makina ay tumutunog ng mabilis at nakakatakot. Beep! 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 Lumapit si Samuel. Tinitigan niya ang mukha ni Edna sa huling pagkakataon bago simulan ng laban. Patawarin mo ako, Edna. Bulong niya sa isip niya. Hindi ko alam. Hinawakan niya ang scalpel. Ang kamay niyang kanina ay nanginginig. Ngayon ay matatag na parang bato. Tumingin siya sa orasan at pagkatapos ay sa tiyan ng kanyang asawa. Scalpel. Utos niya ng mariin. Sa labas, kumukulog at kumikidlat. Pero sa loob ng kwartong yon, nagsisimula pa lang ang tunay na bagyo sa buhay ni Samuel. At handa siyang mamatay, mailigtas lang sila. Ang tunog ng heart monitor, ang pinakamaingay na bagay sa loob ng operating room. Beep! 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 Mabilis! Parang hinahabol ang oras. Basang-basa na ng pawis ang noo ni Samuel sa ilalim ng kanyang surgical cap. Nanginginig ang kanyang mga binti, pero ang kanyang mga kamay ay nananatiling matatag habang hinihiwa ang tiyan ni Edna. Kailangan niyang maging matatag. Hindi siya pwedeng magkamali. Isang maling galaw lang, 2 buhay ang mawawala sa kanya. Doc, bumababa pa rin ang oxygen level ng bata. Sigaw ng assistant surgeon. Bilisan niyo ang suction. Utos ni Samuel. Pilit na pinapakalma ang boses kahit gusto na niyang sumigaw. Malapit na. Konting tiis na lang, Edna. Parang awa mo na. Kumapit ka. Sa bawat hiwa, parang hinihiwa rin ang puso niya. Naaalala niya ang mga panahong magkasama sila, ang mga pangakong binitawan niya na hindi niya natupad. At sa wakas, inangat ni Samuel ang sanggol mula sa sinapupunan. Tahimik ang buong kwarto. Walang iyak. Walang galaw. Tumigil ang pagtibok ng puso ni Samuel. Ang sanggol ay kulay aasul at hindi humihinga. Suction! I-clear ang airways! Mabilis niyang utos habang ipinapasa ang bata sa pedia team. Please, anak. Huminga ka. Ilang segundong nakakabingi ang dumaan. Ang tanging naririnig lang ay ang tunog ng hangin at ulan sa labas ng bintana.
At bigla, wah, wah! Isang malakas at matinis na iyak ang bumasag sa katahimikan. Napapikit si Samuel at napabuntong hininga. Isang iyak ng buhay, isang iyak ng pag-asa. Lumingon siya sa pedia team. Inangat ng nurse ang bata para ipakita sa kanya. Isang malusog na batang lalaki. Kahit puno pa ng dugo at puting vernix ang bata, kitang-kita ni Samuel ang hugis ng ilong nito. Ang korte ng mga mata. Kamukhang kamukha niya. Walang duda. Anak niya ito. Napangiti siya sa likod ng maskara at tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Pero hindi pa tapos ang laban. Doc, hemorrhage! Dinudugo ang pasyente. Bumalik ang tingin ni Samuel kay Edna. Ang dugo ay bumubulwak mula sa matris nito. Mabilis na pinupuno ang surgical field. Beep! Tumunog ng tuloy-tuloy ang monitor. Flatline. Nawawala siya sa atin, code blue. Sigaw ng anesthesiologist. Hindi! Sigaw ni Samuel. Maghanda ng dugo. Defibrillator, charged to 200. Hindi siya pumayag. Hindi pwedeng mabuhay ang anak nila habang namamatay ang ina. Hindi pwedeng iwan siya ni Edna ngayong nalaman na niya ang totoo. Charge! Thug! Umangat ang katawan ni Edna sa lakas ng kuryente. Wala pa rin. Charge again! 300! Sigaw ni Samuel, basag na ang boses. Edna, gumising ka. Huwag mo akong iwan. Kailangan ka ng anak natin. Kailangan kita. Thug! Katahimikan. At pagkatapos, beep! 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 Bumalik ang ritmo. Mahina, pero nandoon. Napahawak si Samuel sa gilid ng operating table, halos matumba sa sobrang panghihina at relief. Buhay si Edna. Buhay sila. Makalipas ang 1 oras, nailipat na si Edna sa recovery room. Mahimbing itong natutulog. Maputla pa rin pero stable na. Nakatayo si Samuel sa gilid ng kama, hawak ang kamay ni Edna na may nakatusok na dextrose. Dahan-dahan niyang inilapit ang kamay nito sa kanyang labi at hinalikan. Patawarin mo ako sa lahat. Bulong niya habang tinitignan ang baby crib sa tabi ng kama kung saan natutulog ang kanilang anak. Nandito na ako. Hindi ko nahahayaang saktan kayo ng kahit sino. Ipaglalaban ko kayo. Sa sobrang pagod, napaupo si Samuel sa silya at ipinatong ang ulo sa gilid ng kama. Hindi binibitawan ang kamay ng asawa. Samantala, sa labas ng recovery room, nakatayo si Doña Elena. Nakasilip siya sa maliit na bintana ng pinto. Kitang-kita niya ang anak niyang si Samuel na natutulog habang hawak ang kamay ng babaeng hampas lupa na iyon. At nakita niya ang sanggol sa crib. Nanlilisik ang mga mata ni Doña Elena. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang malamig na kalkulasyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone at dinial ang numero ng family lawyer. Attorney? Malamig na sabi ni Doña Elena habang hindi inaalis ang tingin sa sanggol. Pumunta ka sa ospital bukas na bukas din. Tumigil siya sandali, huminga ng malalim, at nagpatuloy. Ihanda mo ang mga papel para sa custody ng bata. Apo ko yan, dugo ng pamilya namin. Akin ang batang yan. Tumingin siya kay Edna na walang malay. At siguraduhin mong mawawala ang babaeng yan sa buhay natin. Bayaran mo. Takutin mo, wala akong pakialam. Basta ang gusto ko, ang bata lang ang maiiwan. Idinilat ni Edna ang kanyang mga mata. Puti. Nakakasilaw na puti. Inilibot niya ang kanyang paningin. Malawak ang kwarto. May sofa, may TV, at ang hangin ay amoy mamahaling pabango. Hindi amoy gamot. Masyadong malambot ang unan sa ilalim ng ulo niya. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Wala na ang bigat. Pero napalitan ito ng matinding hapdi mula sa tahi ng operasyon. Gising ka na pala. Napalingon siya sa gilid. Nakaupo si Samuel sa tabi ng baby crib. Hawak nito ang maliit na kamay ng sanggol na mahimbing na natutulog. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Edna. Ang anak niya. Hawak ni Samuel ang anak niya.
Pilit siyang bumangon kahit kumikirot ang buong katawan niya. Akin na siya. Akin na ang anak ko. Nangihinang sabi ni Edna. Pilit inaabot ang baby. Tumayo si Samuel at maingat na binuhat ang bata, palapit sa kanya. Huwag kang mag-alala, Edna. Ligtas siya, ligtas kayo. Malambing na sabi ni Samuel. Ang mga mata nito ay puno ng pagmamahal na matagal nang hindi nakikita ni Edna. Kamukhang kamukha ko siya. Hindi ba? Nanigas si Edna. Ito ang kinatatakutan niya. Kapag nalaman nilang anak ni Samuel ang bata, kukunin nila ito. Si Doña Elena, si Nancy, wawasakin nila ang buhay niya at ilalayo ang anak niya. Umiling si Edna. Nanginginig ang mga labi niya sa pagsisinungaling. Hindi mo siya kamukha, Samuel. Natigilan si Samuel. Nawala ang nangiti sa mga labi nito. Edna. Hindi mo siya anak. Pagmamatigas ni Edna, kahit na parang pinipiga ang puso niya sa bawat salitang binibitawan niya. Sa ibang lalaki, iyan. Nagkaroon ako ng ibang pamilya noong naghiwalay tayo. Kaya parang awa mo na. Hayaan mo na kami. Hayaan mo na akong umalis. Tumitig si Samuel sa mga mata niya. Tila binabasa nito ang kanyang kaluluwa. Dahan-dahan, umiling si Samuel. Doktor ako, Edna, at higit sa lahat, kilala kita. Seryosong sagot ni Samuel. Nakita ko ang ultrasound result na tinatago mo. Ang petsa, tugmang-tugma sa huling gabi natin. Hinawakan ni Samuel ang kamay ni Edna. Gustong bawiin ni Edna ang kamay niya, pero masyado siyang mahina. Huwag mo na akong ipagtulakan palayo. Pakiusap ni Samuel, basag ang boses. Alam ko ang totoo. Ako ang ama, at hinding-hindi ko kayo pababayaan. Bago pa makasagot si Edna, tumunog ang pager ni Samuel. Kailangan kong pumunta sa nurse station sandali para sa gamot mo, sabi ni Samuel. Hinalikan niya sa noo ang sanggol at tumingin kay Edna nang makahulugan. Babalik ako. Dito lang kayo. Walang aalis. Pagkalabas ni Samuel, naiwan si Edna na tuliro. Paano siya tatakas? Paano niya ililigtas ang anak niya? Biglang bumukas ulit ang pinto. Akala ni Edna ay si Samuel, pero ang pumasok ay ang amoy ng matapang na perfume. Si Nancy. Isinarado ni Nancy ang pinto at nilock ito. Lumapit siya sa kama ni Edna. Wala nang maskara ng pag-aalala. Puro pandidiri na lang ang nakapinta sa mukha nito. Wow! Ang lakas din ng loob mo. Panimula ni Nancy, nakapamaywang. Pagkatapos mong tanggapin ang pera ni Tita Elena noon para layuan si Samuel, heto ka na naman. Bumabalik para manghingi ulit? Wala akong hininging pera. Depensa ni Edna, pero mahina ang boses niya. Save it! Irap ni Nancy. Lumapit ito sa crib at tinignan ang bata na parang isang insekto. Alam mo ba kung anong mangyayari kapag nanatili ka dito? Sisirain mo ang career ni Samuel, ang future niya. Ikaw ang tinik sa lalamunan ng pamilyang ito. Nilapit ni Nancy ang mukha niya kay Edna. Kapag nalaman ni Tita Elena na balak mong gamitin ang batang yan para makapasok ulit sa pamilya, baka hindi lang palayasin ang abutin mo. Baka hindi na masikatan ng araw yang anak mo. Nanlaki ang mata ni Edna. Ang banta ay malinaw at nakakakilabot. Umalis ka na habang may awa pa ako. Bulong ni Nancy. Maglaho ka dahil kung hindi, ako mismo ang tatapos sa kung anong sinimulan mo. Tumalikod si Nancy at padabog na lumabas ng kwarto. Naiwan si Edna na nanginginig sa takot. Tama si Nancy. Hindi sila ligtas dito. Papatayin sila ng mga taong ito. Kailangan niyang umalis. Ngayon na. Kahit na parang hinihiwa ang tiyan niya sa sakit, pinilit ni Edna na tumayo. Kumapit siya sa gilid ng kama. Tumutulo ang pawis at luha. Kinuha niya ang kanyang anak. Binalot niya ito ng kumot. Wala siyang gamit. Naka-hospital gown lang siya. Pero hindi na mahalaga iyon. Dahan-dahan, binuksan niya ang pinto ng kwarto. Walang tao sa hallway. Tahimik ang VIP wing ng ospital.
Naglakad siya ng paika-ika, yakap ang anak, pilit na nagtatago sa mga anino. Bawat hakbang ay impyerno sa sakit. Nang mapadaan siya sa tapat ng isang malaking opisina sa dulo ng hallway, narinig niya ang mga boses na nagtatalo. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Boses yon ni Samuel at ni Doña Elena. Napatigil si Edna. Gusto niyang tumakbo, pero ang narinig niya ay nagpako sa kanya sa kinatatayuan niya. "Ma, hindi ko maintindihan," sigaw ni Samuel. "Bakit nasa safe mo ang divorce papers namin? Bakit walang stamp ng korte?" "Samuel, makinig ka." Boses iyon ni Doña Elena na ngayon ay parang natataranta. "Peke ba to, Ma?" Garalgal ang boses ni Samuel. "Sabihin mo sa akin ang totoo. Peke ba ang divorce namin ni Edna?" Napasingap si Edna at napatakip ng bibig. Ninigas ang buong kalamnan ni Samuel habang nakatitig sa papel na hawak niya. Ang mga letra ay parang sumasayaw sa paningin niya, pero ang diwa ay malinaw at tumatarak sa puso niya. Isang divorce decree, pero walang seal ng korte, walang pirma ng judge, at sa gilid may nakastaple na note mula sa abogado ng pamilya. "Doña Elena, hindi po natin ito maipafile dahil tumangging pumirma si Edna. Ito na lang ang kopya na ipakita niyo kay Samuel para maniwala siyang iniwan na siya ng asawa niya." Dahan-dahang inangat ni Samuel ang kanyang tingin sa kanyang ina. Si Doña Elena, na palaging matapang at kontrolado ang lahat, ngayon ay namumutla at hindi makatingin ng diretso sa kanya. "Sumagot ka, Ma." Nanginginig ang boses ni Samuel. Parang may nakabarang bubog sa lalamunan niya. "Sa loob ng 3 taon, pinaniwala mo ako na iniwan ako ni Edna. Pinaniwala mo ako na pirmahan lang ang katumbas ng pagmamahal niya sa akin. Anak, makinig ka." Hakbang ni Doña Elena palapit. Nakaunat ang mga kamay. "Ginawa ko lang yon para sa kinabukasan mo. Tingnan mo kung nasaan ka ngayon. Chief Surgeon ka na. Ikakasal ka na kay Nancy na galing sa mayamang pamilya. Kung hindi ko ginawa yon, matatalian ka sa isang mahirap na babae na walang maibibigay sa'yo." "Kaya mo ninakaw ang 3 taon ng buhay ko?" sigaw ni Samuel. Sa sobrang galit, hinampas niya ang mesa. Nagkalat ang mga papeles sa sahig. "Dahil sa kasinungalingan mo, namuhay ako sa galit. Sinisi ko si Edna araw-araw. At ngayon, nalaman ko na ako pala ang may kasalanan. Ako ang sumuko dahil sa isang pirasong papel na peke." Napahawak si Samuel sa kanyang sentido. Ang sakit ng ulo niya ay humahalo sa sakit ng puso niya. Biglang pumasok sa isip niya ang mukha ni Edna kanina sa ospital. Ang takot sa mga mata nito, ang pilit nitong pagtataboy sa kanya. Kaya pala takot na takot si Edna. Hindi dahil ayaw na nito sa kanya, kundi dahil alam nitong kalaban niya ang buong mundo, ang pamilya ni Samuel. Kasado na ang kasal niyo ni Nancy, Samuel. Pagpupumilit ni Doña Elena, matigas pa rin ang mukha kahit naiiyak na. "Huwag mong sirain ang lahat dahil lang sa nalaman mo." Tumawa ng mapait si Samuel, isang tawa na walang halong saya. "Kasal? Anong kasal, Ma? Tingnan mo ang papel na to." Iwinagayway niya ang dokumento sa mukha ng ina. "Walang bisa ang divorce. Kasal pa rin ako kay Edna. Legal kaming mag-asawa sa mata ng tao at ng Diyos. Kaya kahit anong gawin niyo, kabit lang si Nancy." Tumalikod si Samuel at mabilis na naglakad patungo sa pinto. "Saan ka pupunta?" sigaw ng ina niya. "Sa asawa ko," mariing sagot ni Samuel nang hindi lumilingon. "At sa anak ko. Aayusin ko ang pamilyang sinira mo." Padabog niyang binuksan ang pinto ng opisina. Ang plano niya ay tumakbo pabalik sa kwarto ni Edna. Magmamakaawa siya. Luhod kung luhod. Sasabihin niya na alam na niya ang totoo at hinding-hindi na siya papayag na magkahiwalay sila ulit. Pero paglabas niya ng pinto, may humarang sa kanya. Si Nancy. Nakasandal ito sa pader ng koridor, nilalaro ang susi ng kotse sa kanyang daliri. Nakangiti ito.
Pero ang nangiti niya ay hindi umaabot sa mata. Malamig, nakakakilabot. "Get out of my way, Nancy," babala ni Samuel. "Ang tapang mo naman, honey," sarkastikong sabi ni Nancy. "Narinig ko ang sigawan niyo sa loob. So alam mo na legally married ka pa rin sa basurang yon. Huwag mong tawaging basura ang asawa ko." Duro ni Samuel sa mukha nito. "Tapos na tayo, Nancy. Wala nang kasal na mangyayari." Akmang lalampasan niya ito, pero nagsalita ulit si Nancy ng mahina. "Sayang naman ang effort mong magmadali." Napahinto si Samuel. "Anong ibig mong sabihin?" Humarap si Nancy sa kanya. Dahan-dahang inilabas nito ang kanyang cellphone at ipinakita ang isang picture kay Samuel. Nanlaki ang mga mata ni Samuel. Sa screen, makikita ang isang madilim na likod ng van at sa sahig ng van, nakahiga si Edna. Walang malay, yakap-yakap ang sanggol nila. "Edna?" Bulong ni Samuel na parang tinakasan ng dugo. "Masyado kasing matigas ang ulo ng asawa mo." "Kibit-balikat na," sabi ni Nancy. Parang nagkukwento lang tungkol sa panahon. "Sinabi ko na sa kanyang umalis siya, pero nagmatigas pa, kaya tinulungan ko na." Sinunggaban ni Samuel si Nancy sa balikat. Niyugyug niya ito ng malakas. "Nasaan sila? Anong ginawa mo sa kanila? Nancy, papatayin kita kapag may nangyaring masama sa mag-ina ko." Tumawa lang si Nancy. Tinanggal niya ang kamay ni Samuel na parang dumi. "Relax, Doc. Buhay pa sila." "Sa ngayon," sagot ni Nancy, sabay tingin sa relo niya. "Pero kung ako sa'yo, susundin ko ang sasabihin ko. Dahil oras na tumawag ka ng pulis o ipaalam mo ito sa nanay mo, mapipilitan akong tapusin ang hindi natapos ng bagyo." Inilapit ni Nancy ang mukha niya kay Samuel at bumulong. "Mag-isa kang pumunta sa address na isasend ko. Walang pulis. Walang bodyguard. Dahil kung hindi, makikita mo na lang sila sa morgue." Ang amoy ng kalawang at luma na kahoy ang unang sumalubong kay Edna pagkamulat niya. Madilim ang paligid. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa kidlat na paminsan-minsang tumatagos sa mga butas ng yero sa bubong. Ang ingay ng ulan ay parang mga batong bumabagsak sa itaas. Sinubukan niyang gumalaw, pero napasinghap siya sa sakit. Ang tahi sa tiyan niya. Parang binibiyak ito. Napansin niyang nakatali ang kanyang mga kamay at paa sa isang lumang silyang bakal. "Anak! Nasaan ang anak ko?" Bulong niya, tuyot ang lalamunan. "Uwa! Uwa!" Narinig niya ang yak mula sa isang sulok. Nanlaki ang mga mata ni Edna. Pilit niyang inaaninag ang dilim. Nakita niya ang isang lumang karton sa sahig. May nakalatag na manipis na kumot. Doon nanggagaling ang iyak. "Baby! Anak!" Sigaw ni Edna. Pilit na kumakawala sa tali kahit na dumudugo na ang sugat niya sa tiyan. "Tulong! Tulungan niyo kami." Click! Clack! Click! Clack! Ang tunog ng takong ng sapatos sa semento. Papalapit. Mula sa dilim lumabas si Nancy. Wala na ang poison nito kanina sa ospital. Magulo na ang buhok nito at may hawak itong baril sa kanang kamay habang ang kaliwang kamay ay may hawak na cellphone. "Ang ingay naman ng bastardong yan," iritableng sabi ni Nancy habang tinitignan ang sanggol sa karton. "Huwag mong sasaktan ang anak ko," pagmamakaawa ni Edna. "Nancy, parang awa mo na. Ako na lang. Ako na lang ang saktan mo. Huwag ang baby ko. Wala siyang kasalanan." Lumapit si Nancy kay Edna at hinawakan ang panga nito ng mahigpit. Wala siyang kasalanan. Ang pag-exist pa lang niya, kasalanan na, Edna. Sigaw ni Nancy sa mukha niya. Dahil sa batang yan, nawala sa akin ang atensyon ni Samuel. Dahil sa batang yan, nanganganib na mawala sa akin ang ospital. Binitawan siya ni Nancy ng padabog. Alam mo ba kung gaano kahirap magpanggap na mabait kay Tita Elena? Ang tagalan ng ugali niya para lang makuha ang yaman nila. Tapos bigla kang dadating kasama ang tagapagmana na yan. Itinutok ni Nancy ang baril sa karton kung saan naroon ang sanggol. "Huwag!
Huwag! Tili ni Edna. Pumigla siya ng buong lakas, kaya tumumba ang silya kasama siya. Bumagsak si Edna sa malamig at maruming sahig. Napangiwi siya sa sakit, pero gumapang siya palapit sa paanan ni Nancy. Hinalikan niya ang sapatos nito. Nagmamakaawa ako. Gagawin ko lahat. Lalayo ako. Hinding-hindi na kami magpapakita. Ibibigay ko sa'yo si Samuel. Ibibigay ko lahat. Huwag mo lang patayin ang anak ko. Tumawa si Nancy. Isang tawang puno ng kabaliwan. Huli na, Edna. Masyado na akong maraming nagawa. Wala nang atrasan to. Tumunog ang cellphone ni Nancy. Video call. Si Samuel. Sinagot ito ni Nancy at itinapat ang kamera sa mukha niyang nakangiti ng nakakakilabot. Hi, honey! Bati ni Nancy. Nancy, nasaan kayo? Dinig ni Edna ang boses ni Samuel mula sa speaker. Puno ito ng takot at galit. Nandito kami sa lumang warehouse ng pamilya niyo sa Pantalan. Remember this place? Dito mo ako dinala noong first date natin. Romantic, di ba? Paparating na ako. Huwag mong gagalawin ang mag-ina ko. Oops, sabi ni Nancy. Hep hep. May rules tayo, Samuel. Iniharap ni Nancy ang camera kay Edna na nakadapa sa sahig, umiiyak at duguan ng gown, at sa sanggol na nasa karton. Edna, Diyos ko! Sigaw ni Samuel. Itinutok ni Nancy ang baril sa ulo ni Edna habang nakatutok ang kamera. Simple lang, Samuel. Pumunta ka dito mag-isa. Walang pulis. Walang kasama. Kapag nakakita ako ng kahit anong ilaw ng sirena. Bang! Sabog ang ulo ng asawa mo. Tumingin si Nancy sa kamera. Ang mga mata ay nanlilisik. Bibigyan kita ng 20 minuto. Mamili ka, Samuel. Ang buhay mo o ang buhay nila? Pinatay ni Nancy ang tawag. Tumingin siya kay Edna na nanginginig sa takot. Tingnan natin kung gaano kakamahal ng asawa mo. Bulong ni Nancy. Dahil sisiguraduhin kong ngayong gabi, may mamamatay. Halos lumipad ang sasakyan ni Samuel sa basang kalsada. Wala na siyang pakialam sa bilis. Wala na siyang pakialam kung madulas ang gulong sa ulan. Ang tanging nasa isip niya ay ang imahe ng baril na nakatutok sa ulo ni Edna. Hindi pwede. Bulong niya sa sarili habang mahigpit na nakahawak sa manibela. Namumuti na ang mga kamao niya sa higpit. Sa side mirror, napansin niya ang isang pamilyar na itim na SUV na nakasunod sa kanya. Kilala niya ang sasakyang iyon. Kay Mommy. Napamura si Samuel. Siguradong narinig ng ina niya ang sigawan kanina o na-trace siya nito. Kung may kasama itong pulis, papatayin ni Nancy si Edna. Pero huli na para huminto. Natatanaw na niya ang lumang warehouse. Madilim ito. Parang isang dambuhalang kabaong sa gitna ng pantalan. Imbes na huminto sa gate, diinan ni Samuel ang gas. Vroom! Binangga niya ang kinakalawang na gate ng warehouse. Bog! Tumilapon ng bakal. Umusok ang makina ng sasakyan niya. Pero hindi siya tumigil. Tuloy-tuloy siya hanggang sa makapasok sa loob ng compound. Mabilis siyang lumabas ng kotse. Hindi niya ininda ang ulan. Hindi niya ininda ang sakit ng katawan mula sa impact ng pagbangga. Nancy! Sigaw niya. Dumadagundong ang boses sa buong warehouse. Nandito na ako. Palabasin mo sila. Bumukas ang malaking pinto ng warehouse. Ang bumungad sa kanya ay hindi si Nancy, kundi 2 malalaking lalaki. Mga goons na binayaran. May hawak silang mga tubo. Sa likuran nila, sa gitna ng bodega na iniilawan ng isang aandap-andap na bombilya, nakita niya si Edna. Nakadapa ito sa sahig, yakap ang karton na kinalalagyan ng anak nila. Samuel, huwag kang lumapit. Sigaw ni Edna, puno ng takot. Get him! Utos ni Nancy na nakaupo sa isang silyang bakal, nakakrus ang paa at nakatutok pa rin ang baril kay Edna. Sumugod ang mga lalaki. Hindi fighter si Samuel, isa siyang doktor. Ang mga kamay niya ay sanay sa paghawak ng scalpel, hindi sa pakikipagbugbugan. Pero nang gabing iyon, naging hayop siya.
Sinalag niya ang hampas ng tubo gamit ang braso niya. Crack! Narinig niya ang paglagonit ng buto niya, pero hindi siya umaray. Sinuntok niya ang lalaki sa panga. Buong lakas. Bumagsak ang isa, pero sinipa siya ng isa pa sa sikmura. Napaluhod si Samuel, napaubo siya ng dugo. Samuel! Tili ni Edna. Sinubukan niyang tumayo, pero pinagtulungan siya ng dalawa. Suntok sa mukha, tadyak sa tadyang. Duguan si Samuel, nangingisay sa sakit sa maruming sahig. Pero ang mga mata niya ay nakapako pa rin kay Edna. Gumapang siya. Kahit na hinihila siya ng mga lalaki pabalik, kinakaladkad niya ang sarili palapit sa mag-ina niya. Edna. Tumayo si Nancy at pumalakpak. Bravo! Sabi ni Nancy habang naglalakad palapit kay Samuel. Tinapakan niya ang kamay ni Samuel na pilit inaabot si Edna. Dinurog niya ito gamit ang takong niya. Ah! Sigaw ni Samuel. Napaka-romantic naman, ngisi ni Nancy, pero tapos na ang palabas. Itinutok niya ang baril sa ulo ni Samuel. Nancy, itigil mo yan. Napalingon silang lahat sa pinto. Nakaupo sa putikan, basang-basa at nanginginig sa takot. Si Doña Elena. Kararating lang nito at nakita ang buong pangyayari. Tita Elena, gulat na sabi ni Nancy. Nancy. Nanginginig ang boses ng matanda. Anong ginagawa mo? Diyos ko, ibaba mo ang baril na yan. Huwag kang makialam dito, matanda. Sigaw ni Nancy, na wala na ang respeto. Kasalanan mo to. Kung hindi ka naging gahaman sa kapangyarihan, sana pinakasalan na ako ni Samuel noon pa. Ikaw ang nagturo sa akin na gagawin ang lahat para makuha ang gusto. Nanlaki ang mata ni Doña Elena. Parang sinampal siya ng katotohanan. Ang halimaw na nasa harap niya ay nilikha ng sarili niyang ambisyon. Biglang may narinig silang tunog mula sa malayo. Wiwu, sirena ng mga pulis. Natigilan si Nancy. Tumingin siya kay Doña Elena nang may puot. Tumawag ka ng pulis? Bulong ni Nancy. Traitor! Nagpanik si Nancy. Alam niyang tapos na siya. Wala na siyang takas. Ang mga mata niya ay naging blanko. Kung hindi mapupunta sa kanya si Samuel, walang makikinabang dito. At lalong hindi magiging masaya si Edna. Humarap si Nancy kay Edna. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Itinutok niya ang baril kay Edna at sa sanggol. Edna, ilag! Sigaw ni Samuel. Kahit nabugbog sarado, ipinon ni Samuel ang huling patak ng lakas niya. Tumalon siya mula sa sahig. Sumigaw si Edna at yumuko para takpan ang katawan ng anak nila. Kinalabit ni Nancy ang gatilyo. Bang! Isang nakakabinging putok ang malingaw-ngaw sa buong warehouse kasabay ng isang matalim na kidlat. Tumigil ang mundo. Dahan-dahang bumagsak ang katawan ng isang tao sa sahig. Nalunod ang buong mundo sa katahimikan. Sa pandinig ni Edna, nawala ang dagundong ng kulog. Nawala ang ingay ng ulan. Ang tanging naririnig niya ay ang matinis na tiing sa kanyang tainga. Ang eko ng putok ng baril. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang anak. Nakapikit. Hinihintay ang sakit. Hinihintay ang pagbulwak ng dugo mula sa kanyang sariling katawan. Pero wala siyang naramdaman. Dahan-dahan, idinilat niya ang kanyang mga mata. Sa harapan niya, nakatayo si Samuel. Nakadipa ang mga kamay nito, parang isang pader na humarang sa pagitan niya at ni Nancy. Samuel, tawag ni Edna. Nanginginig ang boses. Lumingon si Samuel sa kanya. Nakangiti ito. Isang ngiti na pagod pero puno ng kapayapaan. At bigla, bumagsak ang tuhod ni Samuel sa sahig. Samuel! Binitawan ni Edna ang anak niya sa tabi at gumapang palapit sa asawa. Sinalo niya ang ulo nito bago pa tumama sa semento. Mainit. May mainit na likido na dumadaloy sa dibdib ni Samuel. Tinignan ni Edna ang kamay niya. Pula. Puno ng dugo. Ang puting polo ni Samuel ay unti-unting kinakain ng mabilis na kumakalat na mantsa ng dugo
sa bandang kaliwang dibdib, malapit sa puso. Hindi, hindi, Samuel, gumising ka, sigaw ni Edna, habang tinatakpan ng kamay niya ang butas ng bala, pilit na pinipigilan ang paglabas ng buhay nito. Sa likuran, narinig niya ang kalabog at sigawan. Dapa! Pulis! Walang gagalaw! Sumugod ang mga pulis sa loob ng warehouse. Nakita ni Edna sa gilid ng kanyang mata kung paano dinamba ng mga pulis si Nancy. Wala nang laban si Nancy. Nakatitig lang ito kay Samuel na nakahandusay ang baril ay nahulog sa paanan nito. Ang mukha ni Nancy ay blanko, parang nawala na sa sarili. Pero walang pakialam si Edna kay Nancy. Ang mundo niya ay nasa lalaking nasa bisig niya ngayon. Doc, Samuel, tumingin ka sa akin. Humahagulgol na, sabi ni Edna. Ang luha niya ay pumapatak sa mukha ni Samuel, humahalo sa dugo at pawis nito. Bakit mo ginawa yon? Bakit? Dumilat ng bahagya si Samuel. Hirap na hirap itong huminga. Bawat hininga ay may kasamang ungol ng sakit at tunog ng kumukulong dugo sa baga. Inangat ni Samuel ang nanginginig niyang kamay at hinaplos ang pisngi ni Edna. Dahil, mahal, kita, bulong ni Samuel. Halos hindi na marinig ang boses nito. Ipinangako ko, hindi ba? Ipaglalaban ko kayo. Oo, tinupad mo. Pero huwag mo kaming iiwan, hagulgol ni Edna. Parang awa mo na, Samuel. Ngayon pa lang tayo magsisimula ulit. Huwag ngayon. Anak ko, Samuel. Isang panaghoy ang umalingaw-ngaw. Tumakbo si Doña Elena palapit at lumuhod sa tabi nila. Ang donyang laging malinis at kagalang-galang, ngayon ay nasa putikan, humahagulgol habang nakikita ang anak niyang naghihingalo. Samuel, anak, lumaban ka! Sigaw ni Doña Elena. Hinawakan niya ang mukha ng anak. Patawarin mo si Mami. Kasalanan ko to. Kasalanan ko ang lahat. Tumingin si Samuel sa ina niya. Pagkatapos ay binalik ang tingin kay Edna at sa sanggol na umiiyak sa tabi. Alagaan niyo sila. Huling habilin ni Samuel. Bumagsak ang kamay niya mula sa pisngi ni Edna. Pumikit ang kanyang mga mata. Samuel! Samuel! Yugyog ni Edna sa kanya. Medic! Kailangan namin ng medic. Sigaw ng isang pulis. Mabilis na dumating ang mga paramedic. Binuhat nila si Samuel pasakay ng stretcher. Sumama si Edna sa loob ng ambulansya. Yakap niya ang anak niya sa isang kamay, habang ang kabila ay mahigpit na nakahawak sa malamig na kamay ni Samuel. Ang loob ng ambulansya ay puno ng ilaw at tunog. Wee woo, wee woo! BP is dropping. 60/40. Pulse is weak. Sigaw ng paramedic. Doc, stay with us. Huwag kang bibitaw. Nakatingin lang si Edna sa monitor ng puso. Ang linyang berde ay gumagalaw pa rin, pero papahina ng papahina. Beep! 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 Lumaban ka, Samuel, bulong ni Edna sa tainga nito. Nandito na ako. Hinding-hindi na ako aalis. Mahal na mahal kita. Pero tila pagod na ang puso ni Samuel. Biglang tumunog ng mahaba at matinis ang makina. Isang tuwid na linya ang gumuhit sa monitor. Flatline. Napahinto ang paramedic sa pagpump sa dibdib ni Samuel. Tumingin ito kay Edna nang may lungkot sa mga mata. Napatulala si Edna. Ang mundo ay gumuho sa paligid niya. Nakahilera ang mga mamahaling silya sa waiting area ng operating room. Pero pinili ni Doña Elena na maupo sa malamig na sahig sa isang sulok. Wala na ang kanyang matayog na postura, wala na ang kanyang mapanghusgang tingin. Ang kanyang mamahaling damit ay gusot-gusot at may bahid ng putik mula sa warehouse. Nakatitig lang siya sa pinto ng operating room. Sa itaas nito, nakailaw ang pulang sign, Ongoing Operation. Sa loob ng kwartong yon, ang kaisa-isa niyang anak ay nakikipagbuno kay kamatayan. Diyos ko, bulong ni Elena, habang nanginginig ang kanyang mga kamay na magkadaop. Kunin niyo na ang lahat.
Ang ospital na ito, ang yaman ko, ang posisyon ko. Ibalik niyo lang ang anak ko. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, naramdaman ni Doña Elena kung gaano kawalang kwenta ang pera. Hindi nito kayang suhulan ng mga anghel para dugtungan ang buhay ni Samuel. Napalingon siya sa kabilang dulo ng hallway. Nakaupo doon si Edna. Yakap-yakap pa rin nito ang sanggol na natutulog na ngayon. Ang damit ni Edna ay puno ng tuyong dugo. Dugo ni Samuel. Tulala ito, walang imik. Pero ang sakit sa mga mata nito ay mas malalim pa sa dagat. Nakonsensya si Elena. Ang babaeng ito, ang babaeng tinawag niyang basura at hampas lupa. Ito pa ang huling dumamay sa anak niya nang talikuran siya ng mundo. Ito ang nagligtas sa apo niya. Dahan-dahang tumayo si Elena. Mabigat ang kanyang mga paa habang naglalakad palapit kay Edna. Nang maramdaman ni Edna ang presensya niya, nag-angat ito ng tingin. Walang galit, kundi pagod lang. Bumagsak ang tuhod ni Doña Elena sa harap ni Edna. Lumuhod siya. Nagulat si Edna. Akmang tatayo ito para alalayan siya, pero umiling ang matanda. "Wag, Edna. Dito lang ako," garalgal na sabi ni Elena. "Dito ako nababagay sa paanan ng babaeng sinaktan ko ng sobra." "Mem Elena, patawarin mo ako." Humahagulgol na, sabi ni Elena. Hinawakan niya ang kamay ni Edna na may mantsa ng dugo. "Kasalanan ko ang lahat. Ako ang nagpeke ng divorce niyo. Ako ang nagtakip sa mga kasalanan ni Nancy noon sa ospital para lang mapanatili ang reputasyon namin. Ako ang nagtaboy sa'yo. Ako ang dahilan kung bakit nag-aagaw buhay ang asawa mo ngayon." Tumulo ang luha ni Edna. Hindi niya inasahan ito. Ang matapobreng ina ni Samuel lumuluhod sa harap niya. Ang akala ko, ang yaman ang magliligtas sa kanya. Pero mali ako. Patuloy ni Elena. Ikaw ang kaligayahan niya. At kung mawawala siya, ako ang pumatay sa sarili kong anak. Yumuko si Elena hanggang sa dumampi ang noo niya sa kamay ni Edna. "Parang awa mo na, Edna. Huwag kang susuko sa kanya. Kahit ako na ang mamatay, huwag lang siya. Kailangan siya ng anak niyo." Bago pa makasagot si Edna, bumukas ang pinto ng OR. Lumabas ang chief surgeon na kaibigan din ni Samuel. Bagsak ang balikat nito. Tinanggal nito ang kanyang maskara. Mabilis na tumayo si Edna at Elena. "Doc, kamusta si Samuel?" tanong ni Elena. Bumuntong hininga ang doktor. "Naibalik namin ang heartbeat niya sa ER kanina at natanggal na namin ang bala. Pero masyadong maraming dugo ang nawala. He suffered severe hypoxia, oxygen loss sa utak." Umiling ang doktor. "Comatose siya ngayon. At sa totoo lang, mahina na ang brain activity niya. We are just waiting. Kung hindi siya magigising sa loob ng 24 oras, baka kailangan na nating mag-decide kung tatanggalin ang life support." Napahagulgol si Elena. Napahawak naman si Edna sa dibdib niya. Pwede ko ba siyang makita?" tanong ni Edna. Tumango ang doktor. "Isa lang ang pwedeng pumasok." Tumingin si Edna kay Elena. "Ikaw na, Hija," sabi ni Elena habang pinapahid ang luha. "Ikaw ang kailangan niya. Ikaw ang mahal niya. Ikaw lang ang makakatawag sa kanya pabalik." Pumasok si Edna sa intensive care unit, ICU. Ang ingay ng mga makina ang sumalubong sa kanya. Beep! 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 Nakahiga doon si Samuel. Maputla. Maraming tubo ang nakakabit sa bibig at katawan. Parang natutulog lang ito, pero alam ni Edna na malayo ang nilalakbay ng diwa nito. Inilapag ni Edna ang natutulog na sanggol sa tabi ni Samuel sa kama. Hinawakan niya ang kamay ng asawa, ang lamig. "Samuel!" bulong ni Edna. "Nandito na kami. Nandito na ang mag-ina mo." Wala ring reaksyon. "Sabi mo ipaglalaban mo kami, di ba? Sabi mo babawi ka?" Pinigil ni Edna ang paghikbi.
Paano ka babawi kung iiwan mo naman kami agad? Samuel, gumising ka naman oh. Tignan mo ang anak natin. Hindi pa niya naririnig ang boses mo ng maayos. Kinuha ni Edna ang maliit na kamay ng sanggol at ipinatong ito sa palad ni Samuel. Anak, hawakan mo si Papa. Sabihin mo, huwag siyang aalis. Tumulo ang luha ni Edna at pumatak sa pisngi ni Samuel. Katahimikan. Tanging ang beep ng monitor ang naririnig. Akmang tatanggalin na sana ni Edna ang kamay niya, nawawalan na ng pag-asa. Nang biglang, naramdaman niya ang isang mahinang pitik. Napatingin siya sa kamay ni Samuel. Gumagalaw ang hintuturo nito. Bahagyang humigpit ang hawak nito sa maliit na kamay ng sanggol. Nanlaki ang mata ni Edna. Samuel! At sa monitor, nagbago ang ritmo ng guhit. Guhit. Mula sa mabagal at mahina, naging mabilis ito. Beep, beep, beep. Parang pusong nagising mula sa mahabang pagkakatulog. Napasinghap si Edna. Tinakpan niya ang kanyang bibig para hindi humagulhol ng malakas. Nurse! Doc! Sigaw niya sa pinto pero hindi niya binitawan ang kamay ni Samuel. Dahan-dahang gumalaw ang mga talukap ng mata ni Samuel. Kumurap-kurap ito. Tila naninibago sa liwanag ng kwarto. At sa wakas, dumilat siya ng tuluyan. Pagod ang mga mata niya. Mapula at halos walang buhay. Pero nang tumuon ang paningin niya kay Edna, nagkaroon ito ng kinang. Bumuka ang mga labi ni Samuel, tuyo ang lalamunan niya at hirap na hirap siyang magsalita sa likod ng oxygen mask. Pero pinilit niya. Bumuhos ang luha ni Edna, pero sa pagkakataong ito, luha na ito ng kaligayahan. Niyakap niya ng marahan ang ulo ni Samuel. Oo, Samuel, nandito ako. Nandito kami. Dumako ang tingin ni Samuel sa sanggol na mahigpit na nakahawak sa daliri niya. Isang munting ngiti ang gumuhit sa maputla niyang labi at tumulo ang luha sa gilid ng kanyang mata. Anak ko. Napuno ang kwarto ng mga doktor at nurse na nagmamadaling pumasok. Pero para kay Edna at Samuel, silang tatlo lang ang tao sa mundo ng sandaling iyon. Buhay siya, nagbalik siya. Ang pag-ibig nila ang humila sa kanya pabalik mula sa hukay. Isang buwan na ang lumipas, pero parang panaginip pa rin ang lahat para kay Edna. Nakatayo siya sa veranda ng rest house ng pamilya ni Samuel sa Batangas. Tanaw niya ang dagat na payapang humahalik sa buhangin. Ang hangin ay sariwa. Malayo sa amoy ng gamot at dugo ng ospital. Sa ibaba, sa may hardin, naririnig niya ang tawanan. Ay, ang apo ko. Napakagwapo naman ang apo ko. Mana sa lola. Napangiti si Edna. Si Doña Elena, iyon. Ang dating matapobreng Doña na hindi man lang siya matignan noon, ngayon ay nakaupo sa damuhan, karga-karga si Baby Sam at kinakantahan ito ng oyayi. Nagbago na si Elena. Matapos ang insidente, tinupad nito ang pangako. Ibinigay nito ang full custody ng bata kay Samuel at Edna at higit sa lahat, humingi ito ng tawad sa publiko tungkol sa mga naging pagkakamali nito. Si Nancy naman ay nasa kulungan na. Nahaharap sa patong-patong na kasong kidnapping at frustrated murder. Wala ng piyansa. Tapos na ang kanyang mga araw ng pagmamanipula. Naramdaman ni Edna ang mainit na yakap mula sa likuran. Ang lalim naman ng iniisip ng misis ko. Sumandal si Edna sa dibdib ni Samuel. Ramdam niya ang tibok ng puso nito, malakas, buhay na buhay. Iniisip ko lang kung totoo ba ito, Samuel, bulong ni Edna. Baka mamaya, magising ako at nasa warehouse pa rin tayo. Pinihit siya ni Samuel paharap. Hinawakan nito ang kanyang mukha. Bakas pa sa dibdib ni Samuel ang sariwang pilat mula sa operasyon, isang markang dadalhin niya habang buhay bilang patunay ng pagmamahal niya. Totoo ito, Edna. Tapos na ang bagyo, malambing na sabi ni Samuel. May kinuha si Samuel mula sa bulsa niya, isang pamilyar na papel, ang pekeng divorce decree. Ito ang huling bagay
na nagpapaalala sa atin ng kasinungalingan. Seryosong sabi ni Samuel. Sa harap ni Edna, dahan-dahang pinunit ni Samuel ang papel. Krrrk! Pinunit niya ito nang pinunit hanggang sa maging maliliit na piraso na lang. Pagkatapos, isinaboy niya ang mga piraso sa hangin, tinatangay ng simoy ng dagat palayo sa kanila. Wala nang papel na magdidikta kung sino tayo, sabi ni Samuel, nakatitig sa mga mata ni Edna. Tayo ay mag-asawa, hindi dahil sa kontrata, kundi dahil pinili natin ang isa't isa kahit na muntik na tayong mamatay. Napaluha si Edna. Sa loob ng maraming taon, naniwala siya na hindi siya sapat, na isa lang siyang mahirap na babae na naging istorbo sa buhay ng isang mayaman na doktor. Pero ngayon, nakikita niya sa mga mata ni Samuel ang kanyang halaga. Pangako, Samuel, sagot ni Edna. Hawak ang kamay ng asawa. Hindi na ako matatakot. Hindi na ako aalis. Kahit anong mangyari, dito lang ako sa tabi mo. At ako rin, sagot ni Samuel. Hinding-hindi na ako magpapadikta sa iba. Kayo ng anak natin ang buhay ko. Dahan-dahang inilapit ni Samuel ang mukha niya at hinalikan si Edna. Isang halik na hindi mapusok, kundi puno ng pasasalamat. Malalim, matamis, parang selyo ng isang panghabang buhay na sumpaan. Ma, gutom na si baby. Sigaw ni Doña Elena mula sa hardin na bumasag sa moment nila. Nagkatawanan sina Samuel at Edna. Tara na. Aya ni Samuel, inilahad ang kamay niya. Tinanggap ito ni Edna ng mahigpit. Tara na. Sabay silang naglakad pababa ng hagdan patungo sa kanilang anak at kay Elena. Ang araw ay palubog na. Kinukulayan ng ginto at kahel ang langit. Hindi naging madali ang kwento nila. Nagsimula sa ulan, dumaan sa bagyo, at muntik nang magwakas sa dilim. Pero tulad ng ginto na dumadaan sa apoy para kuminang, ang pag-ibig nila ay mas tumibay dahil sa sakit. Napatunayan nila na ang tunay na pag-ibig ay hindi yung hindi kayo nagkakahiwalay. Ang tunay na pag-ibig ay yung paulit-ulit kayong nagbabalikan, pinapatawad ang nakaraan at sabay na humaharap sa kinabukasan. At sa wakas, nahanap na rin ni Edna at Samuel ang kanilang tahanan.